makapagsalita ka ng hindi maganda sa isang kapatid, kapag naitanim niya sa puso ito, at bumulong ang kaaway, amen, na huwag ka nang magsimba, huwag ka nang umatin sa Bible study, huwag ka nang mag-pray and fasting, huwag ka nang pumunta roon, dahil ganun lang naman ang ginagawa sa iyo. Sasabihin ng Hallelujah sa kanya. Kapag tumubo sa kanya yon, amen, magkakaroon siya ng pride. At ganun ang gagawin, pananagutan po natin sa Diyos yun. Tama po? Ano gusto ng Diyos? Magmahalan kayo dahil dakila ang aking pag-ibig. Amen? Amen. Yung santay, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. So yung last po natin na natapos, yung nakaraan po natin pag-aaral, yun po ay nasa unang Juan, chapter 4, verse 11. Doon po tayo nahinto. Nang sabi nga po doon na, diba yung, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos, tayo daw po ay dapat nagmamahalan. Amen? Nagpapasinsyahan. Tama po? Diba? Diba, nagtutulungan. Kung anong man ang problema, tulungan po natin sa abot ng ating makakaya. Yun po yung pagmamahalan po. So bilang magkakapatid sa kay Kristo Jesus, tayo po ay nagmamahalan, amen, dahil po kay Kristo. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. So ibig sabihin, dapat maipakita din natin ang ating pagmamahal, hindi lang po sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, at sa marami pang iba. Higit sa lahat, ipapakita po natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Alam po natin yan. Mapagmahal ang Diyos. Kahit saan ka naroroon, saan ka man bansa na naroroon, ang Diyos po ay mapagmahal. Kahit hindi mo siya naaalala, ang Diyos ay inaalala ka niya. Amen? Ipakikita niya ang kanyang pagiging Diyos. Iingatan ka, gagabayan ka hanggang sa makilala mo na siya. Ito na nga po ngayon, nakilala na po natin ang Panginoon. Amen. So, sa buhay na ito, tuklasin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Gaano ba sa kalawak? Amen? Kaya nga po, lagi-lagi po tayo nagsasama-sama, tapos nag-aaral po tayo ng kanyang mga salita, kasi yan po ay nagpapatatag sa atin. Amen. Upang dumating man ang mga problema, mga pagsubok, chicken na lang po sa atin yan. Bakit? Kasi may Diyos eh. Ibig sabihin, talagang pagdating ng pagsubok sa buhay natin, hindi po tayo kayang dapiin ang pagsubok. Bakit? Dahil naniniwala po tayo sa Diyos na nagsusugpo ng problema at pagsubok. Amen. Kung sa palagay natin malaki ang pagsubok, how much more na mas lalong malaki ang Diyos. Amen? Na magbibigay sa atin ng tatag, magbibigay sa atin ng karagdagang pananampalataya para mga pagsubok at problema ay hindi tayo kayang dapiin. Amen. Bakit po? Amen, mapagmahal ang Panginoon. Kasi sabi po niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang buktong niyang anak, amen, upang ang sino man sa kaniya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi kayang sukatin ng sino mang tao. Hindi niya kayang tumbasan ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay napakahiwaga. Amen? Napakalawak at hindi kayang sukatin ng maraming tao. Amen? Ang pag-ibig po ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, sa atin pong lahat. Ang pag-ibig po ng Panginoon, hanggang sa ikamamatay niya, bilang nagkatawang tao siya. Amen? Para lamang ang isang taong tulad natin, kahit hindi pa tayo nagkumpis nun ha, hindi pa tayo nagkumpis sa ating Diyos, hindi pa tayo nagpahayag ng ating kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon alang-alang sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang sino man daw sumampalataya sa ating Panginoong Kristo ay hindi mapahamak. Yun po, malinaw po sinabi doon. Ang sino man sa kaniya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. Amen? Ibig sabihin, saan ka man naroroon, gaya ng sinabi ko kanina, kahit nasa ibang bansa ka pa, hindi ka mapapahamak sa pamamagitan po ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen.
Amen? Hindi ka mapapahamak. Ganun po. Ang sabi ng Panginoon ay magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen? Yung pong kapahamakan na sinasabi dito, lagi-lagi ko na po sinasabi yan, na ang kapahamakan po ay hindi lamang yung na-aksidente ka dyan, nadapa ka, nabangga ka, hindi lang po yun. Bagamat aksidente po ang tingin doon. Amen? Pero hindi lang po doon. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Tama po? Yung kapahamakan na sinasabi po roon, yun po ay impyerno. Kaya ibinigay ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak sa impyerno. Kapag ikaw ay sumasampalataya, hindi ka mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus ay magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po ay, bagamat hindi natin siya nakikita, pero ipinadaman niya ang kanyang pagsama, amen, ang kanyang pagkalinga, bagamat hindi natin siya personal nakikita, nahahawakan, pero ang Diyos po ay buhay. Amen. Totoo po. Amen. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. Amen. Amen. Ang Diyos po ay pag-ibig. Pinadaman niya ang kanyang pag-ibig. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo. Namatay ang ating Panginoong Kristo. Alang-alang po sa atin para po tayo ay maligtas. Amen. Ang kaligtasan po ay hindi lamang doon sa nagkaroon ka ng kagalingan, no? Bonus po 'yun. Hindi lang po 'yun ang kanyang pinadadama na kanyang pag-ibig. Bagkus ang gusto niya na sa bawat sa ating buhay ay sumasampalataya sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 'Yun ang gusto niyang marating natin. Amen. Ang problema sa maraming tao ngayon, ang gusto marating di ba? Hindi po masama yung mag-aral na mag-aral. Gusto nga po ng Diyos yun, mag-aral Tama po. Ang pangarap, mag-aaral at ang pagtatrabaho dahil ibig mong abutin ang iyong pangarap at sukdo lang hindi ka na makapagsamba, makapagbasa ng Biblia, makapanalangin, yun po ang masama. Yun po problema. Problema po ng tao yun. Ang pangako ng Panginoon, ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Eh paano yung nagsasabi lang na may Diyos naman ako kahit hindi ako magsamba, nasa trabaho ko kasi kailangan kong tulungan ang pamilya ko, hindi naman po masama yun. Tama po? Eh pero kung hindi naman sa mga pagsamba sa Diyos, yun po ang problema. Amen? Hindi niya mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Eh kasi, di ba? Pinagpapala naman ako ng Panginoon. Alam ko na sa Diyos to galing. Tama? Alam ko na nasa akin ang Panginoon kahit hindi ako nagsamba. Naiintindihan ako ng Panginoon. Tama po yun, naiintindihan ka ng Panginoon. Baka tayo ang pinakaintindi sa ating ginagawa. Tama po? Amen. So, ang gusto ng Panginoon, maramdaman po natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Eh, minsan sa kapwa natin, nabibigo po tayo. Amen? Hindi na ako nabibigo. Tama po? Andun na po ang aking kasayahan, araw-araw. Amen? At ang pagiging kontento, naroon na po. Masaya ako lagi. Amen. Amen? Bagamat tayo po ay nakakaranas ng kahinaan ng ating katawan, lahat naman ng tao magkakaranas ng panghihina ng katawan, tama po? Pero, sa ating bilang Kristiyano, ako yun naranasan ko yun na kahit na masama ang pakiramdam ko, amen, kapag nagbuklat ako nito, andun po yung aking saya, yung nanggagaling sa loob, sa puso, yung natutuwa ako na kahit may naramdaman ako, masakit ang balakang ko, masakit ang ulo ko, masakit ang alinman sa parte ng katawan ko. Kapag nagbuklat po ako ng Biblia, hindi ko na inintindi yung mga naramdaman ko, nakakaroon pa ako ng kasayahan. Amen. At pagkatapos nun, na masaya ka, nawawala yung sakit na naramdaman. Bakit? Salita ng Diyos ang binabasa mo. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid ko. Amen. Huwag po natin tigilan basahin ng Biblia. Dahil ang mabisa po ang Biblia. Amen. Ang sabi ng Hebreo, di ba, na ang salita ng Panginoon ay sumusuot sa mga kasuan. Amen. Sa kaibuturan, na ibig sabihin, kapag sumuot na yan, malakas ka lagi. Amen. Malakas ka, masaya ka, amen, nagagalak ka, natutuwa ka. Kasi bakit? Kasi may salita ka ng Diyos na sa puso mo Amen. At ang isip mo, laging masunod. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa Jesus My Life. Amen. Doon ka magkakaroon ng saya. Alam niyo po, sa labas, sa sanlibutan, opo, mayroon pong kasayahan sa labas. Yun po ang kasayahan ng panandalian lamang. Sandali kang sasaya, kinabukasan may problema ka na naman. Pero dito, sa ating pananampalataya, sa ating dakilang Diyos ng buhay, bagamat nararanasan natin ang kalungkutan, panandalian lang po yun.
Kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang bilis ng responde ng Diyos. Andong kagad ang kasayahan, kagalakan. Amen? Walang kabiguan sa Diyos. Sa isama lagi natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Diyos gaya ng pagmamahal niya sa atin dahil tayo po ang unang minahal ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ang sabi po ng unang Juan chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi siya kumikilala sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag wala ka palang pagmamahal, halimbawa sa kapwa mo, meron nagagalit sa iyo o pinaparinggan ka na hindi mo gusto. Ngayon, mag-aano ka? Maghihinakit. Sasama ang loob mo. Amen? Nawawalang pag-ibig. Ibig sabihin po nun, kapag meron kang puot at galit sa kapwa mo, nagkakaroon ka ng masamang isip sa kanya, hindi mo kilala ang Diyos. Tama po? Sino dito magagalitin? Laging may tampo, galit. Alam nyo po, yung tampo at galit na nakit, masama po yun sa puso natin. Bakit po? Dahil nagbibigay po siya ng sakit sa atin. Kailangan, itong tampo, galit at hinanakit ay maisuko sa atin Diyos ng buhay. Amen. Hingin ang kanyang pagpapatawad dahil ang sabi po ng unang Juan chapter 1 verse 9 na kung ipapahayag lamang ninyo ang inyong kasalanan sa Diyos, kayo ay patatawarin at lilinisin sa mga ito sapagkat ang Diyos ay tapat. Kailangan po natin maghayag. Amen. Ang ating kasalanan, atin isabi sa Diyos sa paraang pananalangin. Amen. Sa lahat ng aspeto ng buhay, magpakumbaba sa Diyos. Sasabihin natin, ano po ang ating kasalanan, sasabihin sa Diyos. Kasi ang Diyos ay nagpapatawad at lilinisin niya tayo sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen. Tapat siya sa lahat ng oras at panahon, sa kabila ng lahat ng hindi natin pagiging tapat sa Diyos. Tama po? Pero ang Diyos tapat pa rin siya. Anong pinaabot dito ng Panginoon? Kapag wala kang pag-ibig, lalo na sa Diyos, eh hindi mo talaga sa kilala. Ngayon, kung hindi mo sa kilala, dahil wala kang pag-ibig, eh sinong kilala mo? Sinong kilala natin pagka ganun? Dalawa lang po yan. Diyos ng katotohanan at Diyos-Diyosan. Diyos ng kasinungalingan. Si Jesus, ang totoong Diyos. Amen? Siya po ang nag-aaliw sa mga nalulungkot. Siya po ang nagbibigay ng pagpapala sa gusto niyang pagpalain. Siya po ang nag-iingat. Amen? Siya po ang nag-aaruga sa atin. Siya po ang lahat. Siya po ang susupply ng ating lahat na pangangailangan. Amen? Pero ang diablo, bibigyan ka na niya ng sakit. Ibabagsak niya ang mga negosyo. At pagkatapos, doon sa hindi nakakaunawa, ang Diyos ang sisisihin. Tama po ba yan? Ang diablo po, sa John 10:10, naparito ang diablo para pumatay. Pagnakaw at magwasak, winawasak niya rin ang pamilya. Tama po? Pinapatay niya ang pananampalataya ng tao. Ang dami na pong mga kung nakakilala na sa ating Panginoong Kristo, sa maliit na bagay na problema, nabulungan ka agad ng kaaway. Diba? Nag-church ka. Amen? Nagpe-pray and fasting ka. Nagbabasa ka ng Biblia. Linggo-linggo ka na sa church ka, pero punong-puno ka ng problema. Yung kagarangan mo ang diablo. Amen? Ano po ang pinaabot ng diablo ron? Pinapatay niya ang pananampalataya mo. Pag nakuha niya ang atensyon mo, maniniwala tayo kasi dala ng kahinaan ng ating pananampalataya, mawawalay tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag nawalay po tayo sa ating Panginoon, bagamat masaya sa labas, pansamantala lang po yun mga kapatid ko. Kapag nawalay ka sa proteksyon ng Panginoon, diba? Ganito. Ito ang proteksyon ng Panginoon, nandito ka. Kapag nawalay ka sa proteksyon ng Panginoon, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo pagdating ng panahon. Amen? Amen. Hindi man ngayon. Pagdating ng panahon, hindi magugustuhan ng mga lumayo sa Panginoon. Pero mahal sila ng Diyos. Amen? Hanggat ang tao ay nabubuhay, sabi ng mga ngaral, chapter 9, verse 4, na habang ang tao ay nabubuhay, huwag siyang mawala ng pag-asa. Kaya may mga pag-asa pa rin sila. Amen. Kasi pag-ibig nga po ang Diyos eh. Amen. Ayaw ng Panginoon na sila ay mapahamak. Tama po. Ang Diyos po ay dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya niya po tayong pagpalain. Kaya niya po tayong tulungan sa ating mga problema.
Amen. Amen. Kaya niya pong ayusin ang lahat ng gusot ng buhay natin. Ang gusto lang niya, mahalin din po natin ang Diyos. Amen. Dahil kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi talaga natin kilala ang Diyos. Eh, sino nang kilala natin nun pagka ganun? Ang diablo. Mahirap po yun pag ang diablo po ang ating kilala. Ang diablo po ay hindi po siya marunong magmahal. Eh, pinapatay pa niya ang pananampalataya ng maraming tao. Winawasak niya ang pamilya ng tao. Diba? Mag-asawa, pag-aawayin niya yan. Ganun po ang diablo, pag-aawayin niya mag-asawa. Amen. Ang magkaibigan, relasyon ng magkaibigan. Diba? Sisirain niya. Tama po, ang relasyon ng magkakapatid sa pananampalataya, sisirain ng diablo yan. Pumapasok ang diablo. Kaya sa buhay natin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan may sa puso po natin ang ating naririnig o ang ating nababasa. Amen. Ito po kasi ang proteksyon natin pagdating po ng atake ng diablo. Amen. Kailangan punong-puno po tayo ng pag-ibig. Amen. Ang kailangan po natin sa puso natin para po tayo ay magkaroon ng tunay na kasayahan, hindi pansamantalang kasayahan. Amen. Si Kristo po ang kasayahan ng ating buhay. Ang sabi po ng unang Juan, chapter 3, verse 1, mayroon nga po akong na-plus type. At ito na, kaya tayo ano. Thank you. Di ba? Yeah. Ang sabi po ng unang Juan, chapter 3, verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Amen. Gusto po natin maging anak ng Diyos. Amen. Alam niyo po, tayo pong mga nananampalataya at naniniwala sa Diyos, tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po tayo po ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Minsan, sa buhay natin na mayroon tayong ini-invite, no, na mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, at marami pang iba. Marami silang dahilan upang hindi sila makasama. Hindi nila nakikilala ang Diyos. Kaya ganun na lamang sila tumanggi. Opo, ganun din po sa pamilya natin lahat. Amen. Pero ganun pa man, bagamat hindi nila tayo nakikilala sa pamamagitan at sa paraang maka-Diyos, amen, na ginagawa natin sa Panginoon, eh hindi lang talaga tayo ang kanilang kilala, kundi ang Diyos. Pero mahal sila ng Diyos. Amen. Pero tayo, naniniwala sa Panginoon, tayo po ay tinuturing ng Diyos na anak. Aba, ang palad-palad po natin. Tayo po ay anak ng kataas-taasang Diyos. Dito sa mundong ito, kapag may isang anak ng hiniral, di ba, bigatin po yun. Tama po? Amen. Kapag anak ng hiniral, ilag ang mga tao. Grabe yan, anak ng hiniral yan. Di ba? Ganun po yan. Tingnan niyo po. Pero, di ba napaparangalan sila? Pero mali po yun. Diba? Hindi po masama maging anak ng hiniral. Amen? Pero tayo, tingnan niyo po. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen. Tayo naman po ay kinakatakutan ng demonyo. Tama po? Amen. Kapag tayo po ay tapat sa Diyos, nagmamahal tayo sa Diyos, tayo po ay kinakatakutan ng demonyo. Ganun po yun. Amen? Pero bakit, Brother Sunny, mayroon pa rin, di ba, araw-araw nasa church na yan eh. Pero bakit nadadaig pa rin, no, ng gawa ng kaaway? Bakit? Isa lang yung masasabi ko, mga kapatid ko. Kailangan po natin mag-repent. Amen. Kailangan natin talagang, mayroon pa po tayong isusuko sa buhay natin. Kaya kung bakit nangyayari sa buhay natin yan, bakit ang diablo ang lakas-lakas ng loob para pinsalain tayo, baka po tayo ay may nagagawa pa na hindi gusto ng Diyos. Pero sa mga tapat sa Diyos, amen, sa pagbasa mo ng Biblia at sa pananalangin mo, nangangatog ang demonyo. Amen. Dahil ayaw niya maligtas ang tao. Amen. 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 Pero tingnan niyo po, kung gusto talaga natin maging anak ng Diyos, mahalin natin ang Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Amen. Ang gusto lang niya, di ba? Na maranasan natin ang pag-ibig niya, kasi ang pag-ibig niya po, siyang nag-aaliw sa atin. Siya nagpapagaling, siya po ang nag-aayos ng problema natin. Amen. Kasi wala na pong ibang gagawa nito. Ang diablo hindi po niya kayang gawin niya sa atin, pagagalingin tayo ng diablo. Hindi. Kaya wag natin kaibiganin ang diablo. Amen. Sa pamamagitan ng paggawa po ng kasalanan. Amen. Kasi kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, may tampo tayo, may galit, may hinanakit. Amen. Galit tayo sa kapwa natin, galit tayo sa mundo, galit tayo sa Diyos.
hindi natin kaibigan ng Diyos niyan. At tandaan natin mga kapatid ko, wag natin gagawin yun. Sapagkat ang Diablo ay walang gagawin mabuti sa atin yan. Amen. Ang sabi po ng unang Juan, chapter 4, verse 16, ganito po ang sinasabi rito. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay mananatili naman sa Kanya. Tingnan niyo po. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang umiibig daw sa Panginoon Diyos ay dapat daw po ay nananatili sa Kanya. Tama po? Amen. Kapag nananatili ka sa Kanya, dahil umiibig ka sa Panginoon, siya na po ang bahala sa ating mga problema. Siya na po ang bahala ng ating mga pangangailangan. Amen? Siya na ang bahala sa ating pamilya, sa ating negosyo, trabaho. Siya na po ang bahala. Siya na po ang bahala ng lahat ng mayroon sa ating buhay. Amen. Amen? Kung tayo po ay nananatili sa Kanya, ang sabi po niya, mananatili rin po siya sa atin. Kapag nananatili ang Diyos sa atin, wala po tayong takot na kalabanin o harapin ang problema at pagsubok dahil nasa atin ang Diyos. Amen. Kung nasa atin ang Diyos, anong laban ng Diablo sa buhay natin? Ano ang laban ng sakit karamdaman? Amen? Ng problema, pagsubok, na pakana ng Diablo? Anong laban yan? Kapag kasama mo ang Diyos, walang laban. Amen? Pero tayo, mananatili po tayong malakas dahil kasama po natin ang Diyos. Merong nang insulto o mayroong nanunuya. Ay, nasaan ba ang Diyos? Kasama mo. Meron pong ganun eh. Amen? Sa mga taong na hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Amen? So, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4, ito po ang ating maririnig. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ang habag niya, ganito po yun eh. Bagamat minsan ay nagkukulang tayo sa Kanya, o halimbawa ako, si Brother Sunny, hindi naka-attend ng pagsamba. Bagamat hindi ako naka-attend ng pagsamba, andun pa rin yung ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos. Naawa siyang patayin tayo, naawa siyang pahirapan tayo, naawa dun. Masagana ang kanyang habag, ganun karawat ang kanyang habag. Pero sa tao, nagkamali ka lang ng kunti, sisipain ka na. Ganun kaiksi ang pasensya. Tama po? Ganun ang tao, ganun po ba tayo? Minsan? Di ba? Ganun tayo minsan, ano? Di ba? Napaka-exe ng pasensya natin, kunting diferensya. Di ba? Mamimipa na. Tama po? Amen. Pero taga Jesus is my life, alam niyo po, punong-puno ng pagsisikap. Believe talaga ko sa Diyos. Amen. Sa buhay ng taga Jesus. Wala pa natin ang buhay ng Diyos. Amen. Di ba? Dati hindi tayo marunong magpasensya. laging umiinit ang ulo. Tama? Umuusok ang ilong. Di ba? Sa galit, tampo, hinanakit. Noon po yun. Amen. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, sa Jesus My Life Forever Christian Ministry, tayo po ay nagkaroon na ng pasensya. Amen. At ang natutunan po natin na, di ba, na 77 ulit, amen, na pasensya, 490. Ganun pala ka haba ang pasensya mo. Pero sa tao, 2 beses pa lang nagkasala sa kanya, pinapalo na eh. Di ba? Sinusuntok na, minumura na, ganun kabilis magalit ang tao. Ganun kabilis. Amen. Pero ang taga Jesus My Life, nagpa-practice talaga na matutunan yung 490 na pasensya. Palampakan po natin ang Diyos sa ating mga sarili. Amen. Kaya minsan, dumadapo-dapo sa buhay natin ganun, pero hindi po tayo nabubuhay sa pagiging magagalitin. Yan po ang maganda sa pagiging Kristiyano. Hindi po natin ipinamumuhay ang pagiging matampuhin, magagalitin, may nanakit, may, di ba, walang habag sa sarili, hindi mapatawad ang sarili, hindi mapatawad ang kapwa. Hindi po tayo nabubuhay roon. Nabubuhay na po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ganon kasagana ang kanyang habag. Kailangan ganon din kasagana ang ating habag. Sabi naman ng iba, Brother Sunny, tao lang ako. May damdamin din ako, may puso din ako, marunong ako magalit, matampuhin ako. Di ka lang. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para ang lahat ng iyan ay maisuko natin sa Diyos at tayo po ay sasamahan. Ayusin tayo ng Diyos. Amen. Babaguhin tayo ng Panginoon para tayo po ay maligtas. Amen.
So ang sabi po ng Efeso chapter 3 verse 19, ito po ang ating mababasa. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Naway maunawaan daw po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba pag-ibig ng Panginoon? Di ba dapat maunawaan natin? Halimbawa sa buhay ko, ako na lang. Nagkaroon ako ngayon ng bigas dahil wala akong bigas. Uy, thank you Lord. Di ba? Naunawaan ko ang pag-ibig ng Panginoon, inaabot mo talaga ang aking kapangangailangan. Amen. Amen. Ganun po yun. Dapat ma-appreciate po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Gumaling ako, Lord. Thank you. Amen. Di ba napakabuti ng Diyos? Yun po yung gusto ng Diyos na maunawaan natin. Kasi hindi kaya na abutin ng pag-iisip ng marami. Ganun po ako dati. Di ba? Na-aksidente ako. Mahaba pang buhok ko noon. Mahaba akong buhok ko noon. Para akong ano eh. At tapos bibipis pa ako. Ngayon, hindi wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Amen. Pero masaya ako sa ganyang istora. Amen. Itabigan ng Diyos eh. Amen. Mahabang buhok ko. Nakwento ko na po yan eh. Yeah? Nag-aalay ako ng roller. So gilingan po siya ng ng tinapay, masahan po siya ng harina. Amen. Mahaba buhok ko, nag-aalay. Pinagdidikit ko yung bula. Ganito po kalalaki yung bula eh. Ganyan kalaki, dalawa po yun, dalawa. Ganyan kahaba yun. Pinagdidikit ko na siya kasi marunong pa ako mag-alay ng mga ganong makina. Dinudungaw ko pa yan. Tinitingnan ko yung pagitan ng yung gitna. Yung dikit niya kung alay na. Nahulog yung buhok. Nahulog. Kinain. Kinain yung ulo ko. Nagkikiskisan dito yung bola. Ang lalaki nun. Ano po, nandito lang sa harapan ko yung switch on and off. Hindi ko malang magawang ibaba. Basta nakikita ko, puro bituin ang iniisip ko, panaginip lang ito. Panaginip lang. Di ba? Grabe, si Brad po yung kasama ko po noon sa kami, San Jose del Monte. Nag-service kami dalawa. Di ngayon nagkikiskisan dyan. Di ba? Di ngayon, buti ka mo, bago ako nag-align, yung pump belt, kasi maano pa siya, maluwag, pinaisip na sa akin ng masamang espiritu na sa isip ko na higpitan mo na. Pero may nagsasabi rin, mamaya na. Parang gano'n. Di ba? Kasi maririnig mo talaga yan eh. Di ba? Higpitan ito kasi naggulong na yung isip. Sabi naman ng mabuting espiritu, huwag mo nang higpitan. Kaya yun po ang maganda roon. Di ngayon, alam niyo po, nagkikiskisan niya na puro sugat ito. Puro sugat yan, ang buhok unat. Kulot na po yan dahil kinakain, putol-putol pa. Di ngayon, biglang huminto. Nung huminto siya, pero yung motor, yung pole, tuloy-tuloy lang siyang ikot. Pero yung pambelt, hindi na siya sumasama. Kasi nga po, maluwag. Tama po? Makuha niyo yung kwento. Di ngayon, doon ko naisip na ibaba yung switch. At pagkatapos ko maibaba, natanggal ko na, pero hilo ako, umupo ako, ano pa rin yung mga bito-bitoin. Ngayon, tsaka ko naisip na yung pump belt ay hindi ko hinigpitan. Dahil kung mahigpit yun, durog ulo ko pati katawan ko. Kasi malalaking bola yun. Kakainin ako nun. Sa lakas ng motor nun, ang laki at 3 horse at power. Diba? Ang lakas nun. Ang laking roller nun. So, ibig ko po sabihin, hindi ko po na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa akin at pagliligtas sa akin. Hindi po ako nagpapasalamat sa Diyos. Naman po natin. Ngayong nakilala ko ng Panginoon, salamat Lord dahil hindi po nadurog ang ulo ko. Amen. Hindi kinain ang buong katawan ko o kaya man hindi niya nabalatan yung ulo ko. Amen. Ngayon, na-appreciate ko na po ang pag-ibig ng Panginoon. Grabe. Kaya po sa ko, mga ganon sa Diyos. Dapat ganon po tayo. Amen. Sa buhay natin, alam niyo po, kahit tayo po ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, minsan kulang sa pinansyal, sa pera, pambayad ng kuryente, tubig, dumadanas po tayo yan. Mga kapatid ko, wag po tayo malungkot. Wag po tayo mag-alala. Sige lang, tuloy lang po tayo paglilingkod sa Diyos. Wag po natin hayaan ma-discourage po tayo dahil naglilingkod tayo tapos wala tayong pambayad kuryente. Naglilingkod, nagbabasa tayo ng Biblia, wala tayong pambayad ng tubig. Amen? Nananalangin tayo, nasa prayer and fasting tayo. Amen? Diba? Marami tayong bayarin. Wag po tayo ma-discourage.
Amen. Di ba? Nangyayari at nagaganap sa buhay natin yan, magpatuloy lang po tayo. Fix your eyes on Jesus. Dapat doon lang po tayo, ang mata natin sa Diyos lang. Bakit po? Dahil pagkatapos ng lahat ng iyan ay puro ng kapayapaan. Amen. Ay, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. So, ang sabi po ng Corinto, chapter 5, verse 14, Kalawang Corinto 5:14. Ang sabi niya po rito, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat natitiyak na namin may isang namatay para sa lahat. Sino po yung namatay para sa lahat? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. May isang Kristo na namatay para sa atin upang daw rin po tayo ay mamatay din sa sarili. Amen. Yun pong mga hilig ng ating laman, ng ating pita, no? Ang ating mga pangarap, sukdo lang hindi tayo mapagsamba, kailangan mamatay na po tayo diyan. Amen. Amen. Halimbawa, birthdayhan, araw ng linggo, araw ng samba, natapat, birthdayhan. Kailangan dito ka sa pagsamba na kung saan ay napakahalaga. Amen. Amen. Kasi ang sasambahin mo sa araw ng linggo na ito ay ang Diyos na buhay na naglikha ng langit at lupa at lahat ng bagay maging ang ating buhay. At siya ring nangako, amen, ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ginawa ko po yan. May birthdayhan. Ini-invite ka namin. Birthday. Araw ng linggo, kayo na lang. Araw ng linggo, sa Diyos ako pupunta. Amen. Bakit? Hindi ko ba sila mahal? Dahil hindi ko sila pagbibigyan? Mahal ko sila. Kaya nga ako nagsisimba at kinananalangin ko sila na maligtas. Ganun lang po yun. Hindi ibig sabihin na hindi ka na sumama sa kanila, ay hindi mo na sila mahal, wala na silang halaga sa'yo. Amen? Nag-iba ka na talaga. Ang totoo talaga, hindi ka talaga nag-iba. Nasa presensya ka ng Panginoon dahil ipinanalangin mo sila, ang kaligtasan nila. Ipinanalangin mo rin ang buhay nila na balang araw, gaya ng pagtawag sa iyo ng Panginoon, ay matawag din sila. Gaya ng pagligtas ng sa iyo ng Panginoon, ay maligtas din sila. Amen po. Amen. Ganun po. Dapat mamatay po tayo sa sarili. Amen. Ang ating mga gusto na hindi gusto ng Diyos, patayin na yan. Tama po. Halimbawa, gusto ko mag-abroad. Magdidapan ako. Pangarap. Ayaw ng Diyos. At naunawaan ko ngayon yung sinasabi ng Panginoon. Iwan ko yun. Amen. Bakit? Mahalaga ang Diyos kaysa sa pumunta ka ng Japan sa ibang bansa. Dahil ang totoo, kung gusto mo talaga magkapira, wala sa Japan, sa ibang bansa wala po. Amen. Nasa Diyos. Gaya ng pangako kanina na ginampanan ko ni Pastor Arlen, wala daw pala sa ibang bansa ang pera. Amen. Dahil ang lahat ng bagay at yaman ay nasa Diyos pala. Amen? Dito lang nagkakapira ka naman Amen? Ganun lang po talaga, di ba? Pero balang araw, amen, kapag naunawaan ng lahat na napakahalaga pala sa salita ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos, amen, dinalayo niya tayo sa kapahamakan. Amen, sa pag-una mo, tama yung sinabi ni Daddy Jose kanina, Mateo 6:33, higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos. Amen, at lahat ng bagay ay isusunod o idaragdag ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa aking pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon akong trabaho na 2 araw. Salamat sa karagdagan niya. Amen. 2 araw yan, ha? 2 araw, tuwan-tuwa pa ako. Amen. Yung iba maghahanap, bakit makakabuhay ba ng asawa yan? Lalo na kung may mga anak. Di ba? Amen. Pero alam niyo po, dati ganun ang aking katwiran. Gusto ko mag full time na trabaho. Lunes hanggang Sabado, gusto ko yun. Dati. Ngayon, ayaw naman pala ng Panginoon na mag full time ako sa trabaho. Kasi baka raw ako ay, di ba, hindi makapunta ng Biyernes sa Santol. Alam nyo naman po mga kapatid ko, maniwala kayo sa hindi, mahal na mahal ko kayo sa Panginoon. Amen. Kaya alam nyo po, ayaw ko nang magtrabaho mag full time. Tama na sa akin yung 2 araw. Gusto ko may laga ko nandito. Bakit po? Kasi kalakasan ko, amen, na nakikita kayo na
Di ba, nandyan, nagsasama-sama tayo, papalakasan po tayo sa salita ng Diyos. Nagiging kalakasan din po namin yun. Amen. Amen. Kalakasan po namin yun bilang naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi, ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, nasa bawat pagtitipon, yes, mga pagtitipon, dapat tayo daw po ay naroon upang magpalakasan. Amen. Ipapalakasan po tayo. Ano pong problema natin? Ang problema natin, isumbong natin sa Diyos. Amen? So, ganun kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Ganun ang pag-ibig ni Kristo. Dapat mamatay na tayo sa sarili. Sa atin mga gusto na ayaw ng Diyos. Amen? Tayo daw po, tingnan nyo po, si Kristo namatay at muling nabuhay para sa atin lahat. Amen. So, kung si Kristo po, noong mga panahong siya po ay nagkatawang tao, namatay po siya bilang tao. Tama po? Pagkatapos niyang mamatay, ay muli siyang binuhay ng Ama. Pagkatapos niyang mamatay, ay muli siyang nabuhay. At ang sinabi sa John 3:16 na, ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo daw po palang mga sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, pagkatapos din po nating mamatay, ay muli rin po tayong bubuhayin. Amen. At pagkatapos nun, ang buhay ay forever. Amen. Buhay na walang hanggan. Yeah. Ang sarap ng feeling, walang kamatayan. Brother Sari, doon sa mga ayaw maniwala. Totoo ba yan? Totoo yan, sinabi ng Biblia yan. Ganun lang ang sagot ko dyan. Totoo, ang buhay na walang hanggan. Kung dito, sa ibabaw ng mundong ito, walang forever dahil lupa at langit ay mawawasak. Amen? Pero kapag ikaw ay may Kristo at ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ay hindi mawawala at magpakailanman. Ibig sabihin po, may forever sa Diyos. Kung mangyari at maganap ang Mateo 24 verse 13, ang mananatiling tapat ay siya lamang maliligtas. Amen? Kaya lagi po tayong laging nagpapakumbaba sa Diyos. Tama po, laging nagmamahal sa Panginoon. Pag sinabi, tayo na, may gawain sa Panginoon, tayo po ay sasamba, tara na, wag na po tayong mag-atubili, samba tayo. Amen? Kung tayo po ay nagmamadali sa mga activities, no? Bigit sa lahat, dito po tayo magmadali sa mga gawain ng Panginoon. Amen? Dahil ang gawain ng Panginoon, amen, ang kanyang mga sinasabi rito, ay napakalaki ng benepisyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at marami pang iba, ang binibigay ng kumpanya sa Diyos kapag ikaw sumampalataya, buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Amen. Buhay na walang hanggan. Naunawaan po natin mga kapatid ko, nasusundan po natin. So ang sabi po ng Roma chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Tingnan nyo po, hindi daw tayo binibigo, binuhos na ng Diyos. Amen? Ibinuhos na sa ating mga puso. Amen? Ang hindi kay kabiguan, kundi ang pag-asa. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, ganun po. Ganun po ang kanyang ipararanas sa mga umaasa. Amen? Sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Amen? Ng pag-asa, ng buhay. Kaya sa buhay na ito, kung may problema po tayo, kung ano man po ang ating mga pagsubok na dinaraanan, huwag po tayo magatubili, lapitan ang ating Panginoong Kristo. Amen. Siya po lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan, amen, pag-asa. Siya po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen. Brother Sane, bakit si Apostol Pablo hinulog sa mantika? Brother Sane, akala ko ba tagumpay? Bakit si Apostol Pablo namatay, hinulog sa mantika? Alam niyo po, tagumpay pa rin si Apostol Pablo. Amen. Bakit po? Ang katawan lang po niya ang namatay. Ngunit ang kanyang tunay na buhay ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Buhay na buhay po. Amen? Ganun po ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya wag po tayong, di ba, mag-atubili sa lahat ng gawain ng Panginoon. Tsaga-tsaga lang po tayo. Amen? Test-test lang po tayo. Di ba, nagtitest nga tayo minsan. Dati, mahilig ko sa sine. Nagtitest nga ako sa sinehan. Tagal-tagal matapos eh. Nagugutom na ako. Nagtitest ako. Amen? Naalala ko yun. Sabi ko, napagtiisan ko yun.
Di ba? Yung nakakatulog pa ako doon dahil aircon. Pero gutom na gutom ako dahil hindi ako nakakain. Napagtiisan ko yun. Amen. Tapos dito sa Panginoon, wala akong pagtitiis. Nasaan ang pagpapala at buhay na walang hanggan ay pagkakalob ng Diyos kung wala po tayong pagtitiis? Kailangan po may pagtitiis po tayo at kalakip ang pagtsatsaga. Amen. Kalakip po ang paniniwala, ang pananampalataya, pag-asa sa Diyos dahil buhay na walang hanggan ang kanyang ipinangako. Amen. Amen po. So salamat sa Panginoon dahil ang taga Jesus My Life, natutuwa talaga ako sa Diyos, sa pamilya ng Jesus My Life, Santol, RNB, sa Mindanao, narating ko na po yun, kaya natutuwa po ako kasi hindi ko ito sasabihin, hindi ko po ito naranasan. Amen. Punong-puno talaga ng pag-asa at ng pagsisikap ang taga Jesus My Life, nakikita ko po. Yung mga nananatili, punong-puno po ng pagsisikap eh. Ang mga nananatili sa Panginoon, ang pangako po ng Diyos ay mananatili rin ako sa kanila. Amen. Yun po ang pangako ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa presensya lagi ng Panginoon, amen, ang kanyang protection, lagi po rin nasa atin. Amen. Amen. Hindi niya tayo pababayaan ng Diyos. Yun po ang pangako niya. Sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, amen, mga nanampalataya na kung saan, nagtiis, naghirap, amen, na yung iba nga di ba, na iba't ibang kaparaanan ang pangyayari ng kanilang pagkawala, amen, pero salamat sa Diyos dahil gagawin ng Diyos ang Kanyang pangako sa buhay natin, hindi niya po tayo pababayaan, amen, bagamat nararanasan natin na tulad nga po niya, kakulangan ng pera, pagkain, pero ang maganda rito dahil mayroon na po tayong kontento. Amen, kontento na po tayo kung anong mayroon sa hapag. Amen, masaya na po tayo roon. Amen, minsan nga nag-uulam kami ni Mami Margie ng sapsap. Sapsap. Maliliit na sapsap. Matitinik yun. Matitigas pa ang tinik yung dito. Sabi ko, salamat sa Diyos at may maliliit na isda. Pag inulang ko sa kanin at pumasok na sa tiyan ko, nakaramdam ako ng busog. Amen. Ang iba, pagdating ng asawa, babae man o lalaki, pagdating ganun ang ulam, ihampas mo sa asawa. Bakit ganun ang ulam? Nagagalit pa? Ako, paborito ko yun. Paborito pa ng mga doon. Di ba meron ganun? Sino ang nagagalit pa? Di ba meron ganun? Ayaw ko na ng talong, nakakamatay. Hindi, joke lang. Birthday na eh. Di ba? Pero, Siya putok-patok. birthday niya. Kaya, mamaya na birthday. Mamaya na birthday. Ayan, so, yan po mga kapatid ko ha. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Gusto ng Diyos, paranas din natin sa Kanya ang ating pag-ibig sa Kanya dahil tayo po ang unang minahal ng Panginoon. Amen? Amen. Mahal natin ang Panginoon, nasa Kanya po tayo lagi. Siya rin po ay nasa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Amen? Ingatan po tayo saan man tayo naroon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Magtiwala po tayo sa Diyos. Mahalin po natin ang Panginoon. May pagkain, may wala, mamatay, mabuhay. Amen? Ano man ang mangyayari sa buhay natin, kay Kristo pa rin po tayo. Amen. Susunod pa rin po tayo sa kay Kristo dahil yun po ang Kanyang gusto para po maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen? At minsan pa, palakpakan po natin ang buhay. At ang gitara. At ang lahat po ay inanyahan po na tumayo.